salita ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon na nais ko lang i-share na kahit paano kapag share tayo ng gospel, dahil ito ay kailangan talaga natin ito, mga kaibigan, itong ibanghilyo na ginawa ng ating Panginoon sa krus. Napakahalaga ito sa ating buhay, napakahalaga ito sa ating kaluluwa, kasi ang tao ay mapahamak kung wala po ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi po siya naipako sa krus, nailibing at muling nabuhay, ay wala po tayong kaligtasan. At ang kalagayan po ng tao ay isa pong makasalanan. Ang sabi sa Romans, ang sabi niya sa Romans 3 verse, ito ay napaka-common na verse. Ang sabi niya dito, for all have sinned and come the short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, lahat ng tao ay nagkasala na. At alam natin, ang kasalanan ay hindi po pwede sa harapan ng Diyos. Di ba? Tayo ay isinilang na makasalanan dahil pinaglihi po tayo ni Adan. Mababasa po natin yan sa Romans 10 ba yun? 10 verse. Anong verse ba yun? Romans 10 verse. Romans 5 pala. Romans 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Diba? Kung babasahin natin sa Tagalog, kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay nailipat sa lahat ng mga tao, dahil doon ang lahat ay nagkasala. Yun po, na dahil po sa isang tao, tayo ay nanggaling kay Adan at ay iba, kaya po tayo ay makasalanan. Di ba? Meron tayong kasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. Wala pong taong walang kasalanan. At babasa pa po tayo ng isa pang talata, isang verse sa Romans 3 verse Romans 3 verse 10. It is written, there's is none righteous, no, not one. Gaya na nasusulat, walang sinumang matuwid, wala ni isa. Wala po talagang matuwid. Lahat po talaga ay makasalanan. Di ba? At mababasa din natin sa Isaiah 64 verse 6 na ang ating katwiran ng ating mga mabubuting gawa ay inahintulad sa isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. So, kahit anong gawin ng tao, hindi siya pwedeng makarating sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos dahil po sa kasalanan. Diba? Sa verse
Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Diba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan, kaya nga po na ang tao ay makasalanan, meron itong kabayaran. Diba? Meron itong kabayaran. At ang kabayaran natin ito ay ang kamatayan. Mayroong kamatayang pisikal na lahat tayo ay mararanasan natin ito. Na ito ang lupang katawan natin, ito ay babalik sa lupa. Diba? Yan po ang kamatayang pisikal. At ang kamatayang espiritual, yun nga po, nung nagkasala ang tao ay yun po ay spiritual na kamatayan na hiwalay tayo sa Diyos kasi doon po sa kasalanan. At kapag ang tao ay mamamatay at ang kanyang kaluluwa ay tutungo po sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, sa kapahamakan dahil po sa kasalanan. So yun po ang kalagayan talaga ng tao. Lahat ng tao ay patutungo na. 'Di ba? Patutungo na sa kapahamakan. Patutungo na sa walang hanggang apoy na tinatawag na impyerno. So napakahirap po na ang kaluluwa ay yun yung totoong tayo, 'di ba? Kapag ang kaluluwa ay hiwalay na sa ating katawan, ay wala na pong pakiramdam ang physical na katawan. Kaya nga kahit i-cremate siya, kahit anumang gagawin, buhusan man ng kung mainit na tubig, hindi na po magre-react ang physical nating katawan dahil yung tayo mismo, ang kaluluwa ay wala na po tayo. Maalis na po tayo doon sa katawan natin. Ang kaluluwa na may kamalayan ay yun yung totoong tayo. Kung imagine natin na kung tayo nakaramdam dito ng sobrang init ng panahon dahil nandito nga tayo sa katawan natin, yung kaluluwa, how much pa kaya ang init na mararanasan natin dun sa impyerno. Hindi po ordinaryong apoy ang impyerno. So, yun. At ang isang kaluluwa kapag nandun na ay wala na siyang pag-asa. Habang buhay siyang nandoon, araw at gabi ang paghihirap. Ang paghihirap niya doon ay buhay siya. Buhay siya. Buhay na kaluluwa pero nasa dagat-dagatang apoy. Diba? Walang hanggan na yun. Walang katapusan ng paghihirap. Diba? Yan po ang kalagayan talaga ng, yan po ang patutunguhan ng lahat ng tao. Pero sabi nga sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave only begotten Son, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi mo hindi mo maarok yung pagmamahal na ito. Ibinigay ba? Sabi nga sa kanta kanina na He gave Himself, binigay niya kanyang sarili, 'di ba? Nagdusa siya. Napakahirap ang ginawa ng ating Panginoong si Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Sobrang hirap, insulto ang natatanggap niya, kahihiyan, ba? Kasi hubad. Yung nakikita natin sa TV ay may saplot pa pero doon hubad lahat. At hindi mo na mahitsura ang ating Panginoong Hesus. Gutay-gutay ang katawan. Buti pa dun sa napanood natin, medyo kumplito. Pero sa totoo ay gutay-gutay na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ba? Bakit? Para lang ikaw at ako magkamit ng kaligtasan. Yun yung paraan ng Diyos para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapupunta doon sa impyerno na
wala nang katapusan kapag andun ka na. Di ba? Kapag andun ka na. So, salamat sa Panginoon. Ba? Basahin nga natin ang John 3:16 para ito naman ay napaka-sikat na verse. Bata pa lang ako, narinig ko na to. At minumorize to ng aming teacher ba o basta. Ba? John 3:16. General naman ito eh. Di ba? Ay, pananampalataya lang naman talaga ang kailangan. Paniwalaan natin. John 3:16, or God so loved the world that He gave only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Diba? Sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Di ba? Mayroong buhay na walang hanggan pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Di ba? Kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay hindi po yan hindi po ligtas lahat nung nabuhay muli ang ating Panginoon. Hindi po lahat ng tao ay ligtas na lahat. Kaya nga pinapangaral to, kaya nga binigay to ni Apostol Pablo eh. Itong gospel na ito, itong ebanghelyo na ito para ipangaral sa panahon ni Apostol Pablo at hanggang sa ating ngayon, mga kaibigan. Diba? Para ipaunawa na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay. Yun po ang paraan. Wag na tayong maghanap ng paraan na kailangan kong gumawa ng kabutihan sa kapwa, kailangan kong magtapat sa pagsisimba, kailangan kong magbigay ng kawang-kawa para pupunta ako ng langit. Pero lahat ng yun, hindi naman masama eh. Pero kung gawin mong paraan ng kaligtasan ay hindi po yan pwede kasi nagbigay ang Diyos ng tamang parang kaligtasan. Ito, diba? Sampalatayanan natin yung ginawa ni Kristo. Yun yung paraan eh. Kasi alam ng Diyos na hindi nga natin kaya sa sarili natin dahil isang maruming basahan nga lang ang ating mabubuting gawa, hindi yan makapagligtas sa atin. Di ba? So, paniwalaan lang natin yung ginawa ni Kristo sa krus. Diba? Yun ang susi ng kaligtasan natin. Paniwalaan lang natin, 'di ba? Sa buong puso, hindi sa nguso, 'di ba? Buong puso, yung panampalataya mo dapat galing sa puso mo na ay yan lang pala ang para ng kaligtasan. Ngayon ko lang nalaman, 'di ba? Yung ginawa pala ni Kristo, ang dami kong paraan dati, ang dami kong hinahanap na paraan, pero yun lang pala. Kasi kung may paraan tayo, bakit pa napako ang ating Panginoong Hesukristo kung may paraan pala tayong, kung kaya pala ng ating sarili, di ba? Hindi kaya ng sarili kasi makasalanan nga tayo. Ang binigay niya kanyang bugtong anak kasi yun lang paraan para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya lang, paniwalaan lang natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na siya'y napako sa krus. Yun yung kasapatan eh. Di ba? Is sufficient, sufficient grace. Di ba? Huwag na tayong maghanap pa na ang religion, hindi yan nakapagligtas eh. Di ba? May mga religion na nagtuturo ng tamang paraan ng kaligtasan. Pero hindi po yan makakapagligtas. Nagtuturo lang. May mga asikta na kung ang itinuturo ay yung tamang paraan ng kaligtasan, yung pananampalataya, okay po yun, diba? Yun po ang nais ng Diyos, yung instruction ng Diyos na para tayo hindi mapahamak, diba? Sa kapahamakan. At sabi pa niya saan ba yun?
Ephesians, na kapag ka ikaw ay mananampalataya, ikaw ay sasampalataya sa ginawa ng ating Panginoon, ikaw ay sisilyuhan ng banal na espiritu, di ba? Saka ka pa lamang magkaroon ng banal na espiritu kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Sabi dito, in whom ye also trusted after ye heard the word of truth. Ang the word of truth doon ay Ebanghelyo, yung death, burial, and resurrection. The word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed, that Holy Spirit. Kung ikaw ay naniwala doon sa gospel, ano sabi ito? You were sealed with the Holy Spirit of promise, di ba? Sisilyuhan ka ng banal na espiritu, na ang banal na espiritu ito ay espiritong galing sa Diyos, di ba? Yun yung magtuturo na sa atin na ikaw ay anak na ng Diyos, di ba? Yan ang mag-guide sa atin, di ba? Yung magbigay sa atin ng kaunawaan ang ating buhay, di ba? Kasi wala po talagang banal na espiritu kapag hindi po tayo mananampalataya doon sa kasapatang ginawa ng ating Panginoon, di ba? Kasi sabi dito, so First Corinthians 15 verse 1 to 4. Basahin natin sa Tagalog. Bukod dito mga kapatid ay ipinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyo ring tinanggap, inyong natanggap, at kung saan kayo ay nakatayo. Diba? Sabi ito, moreover, brethren, I declared unto you that the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if we keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sin, according to the scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture. Yun po yung ebanghelyo na tinutukoy ni Apostol Pablo, yung dito sa nabanggit siya sa verse 3 na how that Christ died for our sin according to the scripture, sa verse 4, and that he was buried, di ba? Namatay siya, at dito naman sa verse 4 ay nilibing, ba? At siya ay nabuhay muli sa ikatlong araw. Yun po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na gospel na makapagligtas sa atin, mga kapatid. Diba? Kaya napakahalaga ito. Kaya nakakalungkot lang na minsan tinatanggihan to ng mga tao. Hindi naman natin masisisi. Di ba? Hindi natin masisisi. Hindi natin pwedeng pilitin ang tao na paniwalain. Kasi may ano sila may free will sila. Meron silang kalayaan na mamili. Nagbigay ang Diyos ng paraan. Pero pagdating doon sa kabilang buhay, kapag nasa kapahamakan ka, ay hindi na natin masisi ang ating Panginoon. Kasi dito pa lang sa lupa, nagbigay na isang paraan. Di ba? Napakabuti po ang ating Panginoon. Di ba? Napakabuti po na minsan tayo ay mga kasamahan ko na nagpipreach dun sa kung saan para lang may palaganat ito, di ba? Minsan may nakaranas kami ng pangungutya sa labas. Minsan may parang nagmamak ganon.
Pero ganun talaga eh. Yan na talaga ang reality na minsan hindi mo alam kung kinukutya ka, pinagtatawanan ka. Pero sabi nga ni Apostol Pablo na di dapat ikahiya ang Ebanghelyo. Yun po ang paraan ng tao, ba? Paano po tayo magkamit ng buhay na walang hanggan? Hindi po sa ating sarili, hindi po sa ating mabubuting gawa. Ito ay na kay Kristo. Yung ginawa niya sa krus, yung kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kung sa iyo ay sapat na, hindi ka na naghanap pa ng ibang paraan. Ora mismo, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kahit nandito ka pa sa lupa. Napakaganda, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Diba? Pagkakataon ito, ito yung pagmamahal ng Diyos eh. Ito yung pagmamahal ng Diyos na binigay sa tao. Kaya ang kaligtasan ay walang pinipili para sa lahat, basta manampalataya ka lang. 'Di ba? Ilagay natin sa ating kaisipan na sapat na yung ginawa ni Kristo at hindi tayo sa ating sarili maliligtas, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa nagkatawang tao eh, yun ang purpose doon. Nagkatawang tao siya, 'di ba? Alam naman ng Panginoong Hesus ang mangyayari sa kanya. Alam niya na, 'di ba? Hindi pa nga alam ng mga kanyang 12 apostles kung hindi nila maintindihan kung bakit siya ipapako. Kaya may purpose. Yun yung plano ng ating Diyos Ama. Yun na po at magandang hapon sa ating lahat. A little burden on